Pinayuhan naman ng isang election lawyer ang mga kandidato na patapusin muna ang isinasagawang random manual audit kung nagbabalak man silang magsampa ng election protest. Ito raw kasi ang magsisilbing batayan kung may tunay na panghahawakan ang anumang reklamo. Una sa balitang yan, si Dustin Bayog. Hintayin muna ang resulta ng random manual audit bago maghain ng election protest. Ito ang naging rekomendasyon ng election lawyer na si Atty. Romy Macalintal sa panayam nito sa DZRH kaugnay sa mga kandidatong natalo ng eleksyon na naisipa-manual count ang naging botohan. Ayon kay Macalintal, mas nakabubuti ito dahil kung lumabas sa manual audit na mayroong malaking discrepancy sa bilangan ng physical votes at sa electronically transmitted na boto, ay mayroon silang magiging basehan upang ituloy ang election protest. Pero kung ang resulta ng random manual audit ay maganda naman, wala namang discrepancy na nakita, kung ay yung resulta ay nagtutugma yung pag-physical count ng mga official ballots at saka yung electronically transmitted ballots, ay mahirap na magprotesta. Parang walang basihan. O walang basihan. Bago nito ay nagsimula na rin kahapon ng random manual audit ng Commission on Elections o COMELEC sa Pasay City na kumuha ng 726 random selected clustered precincts at isang online voting post para masuri kung tutugma ba ang naging bilangan. Aabot naman sa 6 na pong auditing teams mula sa Department of Education o DepEd na hindi naging electoral board ng eleksyon ang nanguna sa manual audit at inaasa matatapos sa loob ng 45 araw. Kung lima lamang ang lamang, yung 5 ang lamang ng kalaban, abay magprotesta ka kasi baka may mga 10 o 20 na yung botante nagtuldok lamang o kaya nag-save ng napakaliit lamang na hindi na bilang ng makina. Opo. And under our laws, sa ating jurisprudence natin, mga decision ng Korte Suprema, yung mga tuldok na yon, yung mga hindi nakaabot ng 25% threshold na pag-shade, yun ay binibilang yun. Dapat i-credit yun dun sa kandidato na kung saan nalagyan ng tuldok. Payo naman ni Macalintal na mas mabuti ring i-file ng protest kahit maliit lamang ang naging lamang sa nanalong kandidato. Sinabi rin ni Macalintal na mayroon lamang 10 araw matapos ang proklamasyon ng nanalong kandidato ang isang natalo para iyain ang kanilang election protest. Samantala, nauna na ring humiling ng manual count ang nakakulong na pastor at senatorial candidate na si Apollo Kibuloy, kung saan base sa unofficial tally ay nasa ika-31 pwesto ito na mayroong higit 5 milyong boto. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.